sa ating minamahal na Vice Mayor Chi Atienza, at ang ating kusihal, fresh na fresh, from Boston, Massachusetts. Si Tol is also now officially member of our committee, our community, in the executive program in Harvard University. Kaya, Tol, baka may dollar pa dyan. Sa ating Director ng Manila Health Department, Dr. Grace Padilla. Sa ating DOH partner, ito parang taga Manila na ito. Lagi na nasa atin. Ang ating head ng health center dito at mga doktor, mga pala, before I continue, sa ating mga barangay official, nais ko lang taus-pusong ipagpasalamat. You know, 2 days ago, I asked our doctors and nurses and NDRRMO first responder, NTPB, DPW, MSW, DPS, mga kawani ng pamalang to be in the front line. Your city government voluntarily extended assistance on 14 sites to at least help those possible patients in the September 21 rally in Luneta, Liwasan Bonifacio, and Mendiola. I'm proud of them. On top of water, banyo, and all other things. Their professional services were rendered para sa ating mga bisita sa Maynila sa kasagsagan ng isinagawang rally sa Luz. Kaya I think timely to say thank you to you. Thank you for your service. Palakpakan natin ang ating marami silang natulungan. And as an update, alam ko galit na galit kayo, naiinis kayo na mga taga Maynila na yung pinagpagal natin, yung pinaghirapan natin gawing maliwalas, ay lahat, kasama ang barangay dyan. Tuwing Sabado, pinag-uukay ko kayo ng kanal. Pinaglilinis ko kayo ng inyong kanya-kanyang barangay. At ang inyong syudad, umulat, bumagyo, maaraw, tanghaling tapat, ating gabi, naglilinis. At may tatako dito ng mga ilang individual para sirain, pabuyin ang ating lungsod. One, as a matter of update, 192 or 216 apprehended will be charged today of criminal liability. And I think that will be a lesson for the future. Sa Manila, welcome sila. Gusto mong humilata dyan sa kalsada at sabihin ng iyong nararamdaman or dismay or galit sa pamahalaan o tao sa pamahalaan. May Liwasan Bonifacio tayo, hindi mo kailangan ng permit. Or if permitted, you go and practice your constitutional rights. And that will be respected by your city government. But there is a responsibility attached to it. And I'm happy and I'm proud that yung mga rallies sa umaga, sa mananghali, hanggang bago mag-dapit hapon. Dumating sila, gawa nila yung dapat nila nagawa, then lumisan sila ng maayos.
I'm happy na nakinig sila. Pero nung gabi na, libre zona na. I feel bad for the parents. Sino ba ang nanay dito? Taas sa kamay. Tatay. Lahat tayo magulang. Tol, may apo na si Letlet. Alam ko, tinataas mo yung... Alam mo yung mga anak natin, minsan talagang gusto mo, konyatan, pilikin ng tela, ano yung sa po. I really feel bad because, ginawa nila yun. Ayaw nilang maniwala na may gobyerno na sa lungsod ng Manila. Baka nahirati pa sila doon sa panahon na parang hindi sila pinapansin ng gobyerno ng Manila o parang walang gobyerno ang Manila. And I've been saying that since July 1. May gobyerno sa Manila. And I need to do what I have to do to protect the interests of the city government at higit sa lahat, the interest of the people of Manila. Karapatan ng mga taga-Maynila na magkaroon ng maliwala sa panatag na pamumuhay. At yung karapatan na yan ay idinuduktong natin sa mga dumadako sa lungsod ng Maynila. Mag-aaral man, naghahanap buhay man, o maaaring bumisita man lamang. Sila, obligasyon natin, din ang ating tungkulin na maayos silang dumating, maayos din silang makauwi. At at the same time, karapatan din namin mga taga-Maynila na pangalagaan ang aming pasilidad, ang aming komunidad. And I hope this today and what happened the other night is a lesson learned for the next event. Welcome kayo sa Manila. Pero huwag kayong maninira ng property ng pribadong tao o maninirahan sa lungsod at lalo pa ng mga gamit ng gobyerno. Why? Today, you're a witness on how your city government spending its money. Si Mayor ba makikinabang sa pasilidad na ito? Si Vice Mayor ba? O mga politiko ba? Hindi. Ito'y pakikinabangan ng ating mamamayan. And in fact, despite of our lack of resources, tsaning-tsaning na tayo. Talagang said na said tayo. But, as I have said many times, kayo mag-alala, mga chairman, mga kagawad, mga barangay officials, mamamayan, sanay ako ng wala. Naitawid ko sarili ko, salamat sa Diyos at taong tumulong sa akin. At itatawid ko rin kayong mga taga-lungsod ng Maynila. Today is a testament and proof of our word, saying that we will invest in MBN, minimum basic needs, education, healthcare, jobs, and housing. Yan, makikita ninyo. Through the effort of our medical frontliners and other members of the community with regard to public service of this facility. Kami naman, pipilitin namin maging mabuti. Gusto ko, kapag ang tao na kailangan ng servisyo medikal, isang kembot lang niya, meron na siyang matatakbo. At hindi lang pasilidad. Kailangan may laman. Kahit anong lahing ng doktor, kung ang ibibigay niya ay yakapsul at kispirin, baliwala ang kanyang profesyon. Walang halaga. Kung wala siyang gamit na magagamit to properly diagnose a possible patient, or after findings or medical findings, may maibigay siyang gamot, gamit
para siya lalong gumaling, sa lalong madaling panahon na gumaling o lumusog. Lalo na yung mga minamahal kong senior citizen. Special mention kayo lagi. I love you. So, kahit paano, kahit dipit tayo, may tatawid natin. Patuloy tayong mamumuna. Masaya ako para sa mga taga-MHD. Masaya ako para sa mga doktor, nurses, and other profession in our 6, but today, 7 hospital. Paldo yung mga yan ngayon. Akinabangan ninyo yung inyong pinaghirapan. Same thing with barangay. I will give what is due to you. Properly. Equally. In as much as I can. Wala nang tatanggap na member ng MHD na 300 pesos lang. Alam niyo ba dito, pagka party-partihan na, merong malapit sa kusina, merong malayo, taga Pangasinan, sa layo. Now, no more. In fact, kami ni Dr. Grace Padilla, nagkagayak na para sa next tranche ng ating MHD at ng ating mga doktor sa ospital. Why? Hindi tayo pwedeng maging magaling at magkaling-galingan sa ating kapitbahay, pero sa loob ng bahay natin, salat. Ang tawag ko doon, tanso. Tubugin mo man ng ginto, tanso pa rin. We want to be honest to our commitment. We'll give what is due to them, despite of lack of resources. Katulad sa barangay. O kayo testigong buhay. Marami sa inyo, hindi ko nakasama. It's okay. The people have decided already, we move on always way forward. O, kayo, may nakalaan dapat sa inyo sa first quarter. Ang tanong, nakuha nyo ba ng first quarter? O second quarter, may nakalaan para sa inyo. Nakuha nyo ba? Hindi. Kung hindi ko pa napalisod, kasi ang assumption ko, pumasok ako July. I am now obligated to give what is due for third quarter. The assumption is, the last government already gave what is due to you. Oh, ipinaglaban niyo pa yun. Pero nung natalisod ko 3 araw, madalit salita, 5 araw, nasa kaban ng 896 barangay ang kanilang first quarter and second quarter RPT. Ano? May pinili ba ako? Exactly. Yan ang tapat at totoo. Then, again, manatag kayo. Ano tayo? Moving forward. Sayang yung 3 taon natin na walang nangyari. Sayang yung 3 taon natin nag-stand. Itutuloy na lang sana na iba pa ng landas. Ibabalik natin muli towards Great Manila and its people. Again, your administration today will focus again and again kung paano natin mapapataas ang antas ng pamumuhay ng tao by addressing MD. Yung mga palamuti, mga paila, bulaklak rito, bulaklak dyan, halaman dito, halaman. Bechin lang yan. Pampasarap lang yan sa Ricardo. Ang tunay na Ricardo para tumaas ang kalidad ng pamumuhay ng tao o quality of life by giving and making it available the basic needs. Masisilungan. Mapag-aaral ang kanyang anak sa maayos na pasilidad na pampublikong paralan. Maayos na ospital na may gamit at gamot at balita ko, mababait na yung mga doktor at nurses ngayon. Smile. Always smile. I know it's hard. Nakakapagod.
But smile is a universal language. Kahit na masakit siguro tiyan ko, pagka nginitian ako ng may asin pang nurse, mawawala siguro yung sakit ng tiyan ko. A sick person will never understand anything. But when we smile, at least, at the very least, tingin ko naman, nauuhupa yung kanya. Tapos yung tabayo nakapagtrabaho, I think, maayos ang kanyang. Hindi man siya yumaman, pero komportable ang kanyang ang pamumuhay. So muli, sa inyong lahat, inaalay namin sa inyo to. Sa lahat ng barangay official na nandito at ang inyong komunidad. We'll do our best. We'll do our best to fill this with proper equipment in due time and other necessary equipment. Medicines. Sisinupin ko yung anumang natitira. Sa inyo, pipigayin ko lahat ng bin ko. Hanggat may kumakatas dyan, sasalukin ko. At pag yan naman nangyari, episyente kong gagastahin. Episyente kong gagastahin to confront social perennial problem and day-to-day needs ng ating tao. Sa mga minamahal kong lolo-lola, steady lang kayo. Lapit na. Ang araw na lang. May utang pa tayo sa PWD. May utang pa tayo sa solo parent. Diyos ko lahat na lang yata iniwan sa akin. Hindi ko maibigay na sabay-sabay, agad-agaran. Steady lang kayo. Lista nyo lang yan sa tubig. Lahat na nangyari sa nagdaan, aakuin ko. Wala na may ibang aako, kundi rin ako. Pagpapasensya nyo lang. Ito, kailangan makaraos. Yung mga ganitong bagay, kailangan maitawid to. Dahil ito'y maraming mga kailangan. At maraming pang bagay. But, rest assured, nagawa ko nga sa barangay chairman kahit hindi ako binoto. Nakuha nila yung RPP nila. Sila pa may postura sa senior citizen. Pati gatas, binigay ko sa kanila. Ibig sabihin, wala kayo, na tayo, move on. Because I need you. I need everyone. I just came from our tourism seminar for our barangays in the city of Manila. Really moving fast and forward. Ngayon, kung nag-aalala kayo sa recto, malinis yung recto. Yes. Parang walang nangyari. Yes. Hindi ko lang maibalik kagad yung pose ng ilaw. Gastos na naman. Awawang MMDA, ubos ang stoplight. Those things are really gonna cost you. Kaya panawagan ko sa mga susunod. Nilata ka yan kung gusto mo. Magsisigaw ka yan. Wala akong problema. Magsabit ka. Huwag ka na mag-spray-spray. Sabit mo na lang. Lahat. O after that, linisin nyo. Kung ayaw nyo, lilinisin na. But rest assured, things are in order now. And tell your friends, especially the parents, abroad, OFW, and parents from the other part of the country who sent their children here in Manila to stay in their respective dormitories. Medyo panatag na sila, huwag na silang magalala. Things are in order right now. You just tell them, assure them, and I'm assuring you. Now, again, today, bumabaha dahil sa flood control. Problem. But at least, habang bumabaha din ng serbisyo sa lungsod ng Maynila. Mahirap, but need to do what we have to. To my doctors, nurses, and medical frontliners sa pasilidad na to, pwede ba hingitiin nyo palang ulam na? Wala ko,
Di ba yung lahat ng sakit ng kasukasuan, abutin ko. Yung emosyon ko, araw-araw na ginawa. Ngayon lang nangyari sa buhay ko ito eh. Tagal ko sa gobyerno. Araw-araw nang ginawa sa buhay ko. Tingin ako ng tingin ng numero. Kung may papasweldo ba ako sa apise o sa katapusan. Lahat ng hirap na yun, okay lang. That is my job. I may pay, but I won't stop until we succeed. So wala akong hinihingi, not only for these facilities, but all other medical facilities all over the city of Manila. Pakitunguhan nyo lang na maayos yung tao. Masaya na ako. Kasi baka minsan may lusartan, baka minsan wala. Pero ang pakikitungo sa kapwa, maalala ng tao kung paano natin sila. So wala akong ibang special request sa inyo. Yun lang. And I'll do my part. And I hope you do your part. Remember this. Put this in your heart. Remember the day that you intended, thought of going to government, work for the government. Remember, yung pinasok niyong pamalan ang trabaho maglingkod sa bayan. Remember that thought. Remember that feeling. Hold on to it. And let be that thing your North Star every single day. But I came here, I am part of the organization who will render service to our people. Hold on to it. Doon lang, hindi na kayo magkakamali. Doon lang. Mahirap ang maglingkod sa bayan. You cannot please everyone. But you will never know the kind of feelings, relationship, and instances, and event you and your patient together. They will remember it. They will remember it. They will not forget about it. Na ako'y mahal ng BHW. Na ako'y mahal ng nurses. Na ako'y mahal ng doktor ko. Ako'y mahal ng dentista ko. That kind of feeling, yun ang iuwi natin sa bahay. Hindi yung paracetamol, amoxicillin, kung ano mga gamot. Hindi lang yung relasyon o sitwasyon na maibibigay natin sa kanila as part of their experience in our facility. And that goes around. That goes to everyone. So muli, BHW, puntahan mo na di ba sa makakasweldo lang, kaya lakas ng sige. Nakita niyo ba yung ginawa ng kasama niyong BHW sa Baseco? Oh, yung tao, hindi na nahirapan pumunta para mag-miyembro ng PhilHealth. BHW, gobyerno, pumunta sa tao para tulungan siya maging miyembro. Sa oras pa, nang hindi niya pangangailangan. Because the reason behind is, yung tao, pag may aberya, nakakalimutan niya na lahat. Tapos bigla mo dito, kailangan mag-PhilHealth ka muna. You know, there is other way. Habang panatag ang tao, tayo bababa sa tao. Abutin ninyo, pahabain ninyo ang kamay ninyo. Kailangan kayo ng lungsod ng Maynila. Kailangan kayo ng mamamayan ng lungsod ng Maynila. So muli sa mga chairman, kagawad, secretary, treasurer, I'll see you soon. Sino may birthday na September? Ayun na, oh. Steady lang kayo sa Jedli. Hindi kayo makawalan. Hindi kayo makawalan. Uy, sabihin ko na lang kayo. I love you. Love you. Mag-ingat kayo. Mahal ko kayo. Chichi and I, Tole and I, your we'll do our best. But it will be the best if you are with us
Because together we can make Manila great again. Magandang araw. Pagpalain nawa kayo ng strong may kapal. Manila! Of course. Thank you.